Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo yung napaka daming proseso kung paano magluto ng alak na lambanog. Ipakikita ko sa inyo step by step yung mga kung paano nga ang pagluluto ng alak na lambanog simula sa umpisa hanggang sa makaluto. Napakadaming pakinabang ang puno ng sasa. Yung dahon niya ay ginagawang pawid para maging bubong ng bahay. Yung bunga niya kinakain. Tapos yung tuba ay ginagawa ng suka at niluluto din para maging alak. At yung tuba din ng sasa ay pwedeng lutuin para maging santan o nipa jam. At ito din ay pwedeng gawing asukal. Ito yung bunga ng sasa at kinakain po siya ng hilaw. Bali yung loob nito ay kulay puti, para siyang kaong at ang lasa niya ay parang nata de coco. At kinakain siya ng hilaw, pwede rin naman na lutuin gawing minatamis. Nandito ako sa sasahan o sa ibang lugar ang tawag nila ay nipahan. At ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano magluto ng alak na lambanog. Napakahabang proseso po. Talagang dugo at pawis ang puhunan bago ka makaluto ng alak. Sa video na ito ay samahan nyo po ako at ibubuod natin o isasama rin natin yung napakahabang proseso kung paano makapagluto ng alak. Step 1, ang pagtatabas ng damo. Ito ang unang ginagawa ni Bossing bago siya magpatas ng mga bunga ng sasa. Ayan, nagtatabas siya ng mga damo at nililinis niya ang bawat puno ng sasa. Kailangan niyang maglinis at magtabas dito ng mga damo para hindi pa mugara ng ahas. At saka masarap magtrabaho kapag malinis yung paligid na gagalawan mo. Ayan, tinatanggal ni Bossing yung mga tuyong dahon ng sasa. At bali, itong sasahan po dito ay hindi namin pagmamay-ari. Bali, si Bossing lamang po yung katiwala dito. Binata pa lamang po si Bossing ay sa kanya na ipinagkakatiwala itong sasahan. Sa kanya na ipinapamahala at ipinagkakatiwala ang paninigis at pagluluto ng alak. Step 2, ang pagtitindak o pagsipa sa bunga ng sasa. Yan, ganyan po ang pagtitindak. Kailangan mong sipaan yung bunga ng sasa. Pwedeng kamayin. Kung mataas, pwedeng kamayin. Kapag mataas naman, ay pwedeng gamitin ang kamay. Sa isang linggo ay 2 beses mo iyang gagawin. Kailangan gawin iyan para kapag pinutol na yung bunga ng sasa, ay mabilis natutulo ang tuba. Ang pagsipa sa mga bunga ng sasa ay kailangan gawin sa loob ng 1 buwan, 2 beses sa isang linggo. Step 3, ang pagkuha ng mga kawayan. Nangunguha kami ng kawayan dahil ang mga kawayang ito ang gagamitin namin na pansahod sa mga tuba ng sasa. Medyo madaming kawayan ang aming kailangan dahil nasa 80 peraso ang bunga ng sasa sa aming sasahudan. Step 4, ang pagputol-putol sa mga kawayan.
At yan yung mga pinutol-putol na kawayan ay isinisilid na ni Bossing sa sako. Habang si Gary naman ay nagpuputol pa ng kawayan. At isasakay na ni Bossing sa tricycle. Ayan, si Bossing naman ang magpuputol-putol ng kawayan. Step 5, ang pagbutas sa mga kawayan. At ayan, nagbubutas na si Bossing ng kanyang mga kawayan. Doon daw isusulot yung tangkay ng goyang. Kaya meron siyang butas. Ayan, nagsasalaksak na po si Bossing ng kawayan para mabutas. Ayan, para pag isinahod yung tuba ay dire-diretso yung tuba hanggang dun sa dulo. Kaya binubutasan ni Bossing. Step 6, ang paghahakot ng kawayan sa sasahan o sa nipahan. Yan, bubuhatin na ni Bossing yung kawayan at hahakutin na niya sa sasahan o sa nipahan. Step 7, pagputol sa bunga ng sasa at pagsahod ng mga kawayan. Nandito na po tayo sa loob ng sasahan. At ayan si Bossing, mag-uumpisa ng magpatas. Nakahanda na yung kanyang kawayan. At saka ito yung bunga ng nipa. Ouch! Ayan. Tinagpas na ni Bossing ang bunga. Pagkatapos, meron po siyang butas yung kawayan. Ito. Ito yung butas ng kawayan. Isusuklot lang po natin dito. Para pag tumulo yung tuba, ay masasambot nitong kawayan. Yan, suklot ulit. Ganyan lang po pagpatas ng sasa. Tatanggalin lang yung bunga at ilalagay lang yung kawayan para siyang nakasahod dun sa pagtulo ng tuba. Step 8, pagkolekta sa mga tuba. Yun, ang laman ng kawayan ay tuba. At yung tuba, yan na nga yung ginagawa namin o niluluto namin para maging alak. At kapag hindi mo niluto, ay aasim siya hanggang sa maging suka. Yan, yung ginagawa ni Bossing ay parang tinatasahan niya yung dulo. Binabawasan niya para mabilis uling tumulo ang tuba. Step 9,
paghakot ng tuba mula sa nipahan at pagdadala dito sa lutuan ng alak. Dala na yung mga tuba. At sa araw-araw tuwing umaga ay mangongolekta si bossing ng mga tuba mula sa sasahan. At pagkatapos ay ihahatid na rin niya dito sa lutuan ng alak. Ayan, ang tuba ng sasa. Isang drum na ang nakolekta ni bossing. Step 10, ang pagluluto ng alak na lambanog. At yan yung drum na stainless. Diyan kami naglalagay ng tuba para pakuluan. Merong nagluto kanina kaya yung tuba ay tinatanggal ni bossing para malagyan uli ng panibagong tuba na lulutuin. At pagkatapos ay maglalagay na ng tuba sa drum na stainless. Bali pupunuin lang yung drum. Pupunuin lang ng tuba. At lalagyan lang ng takip, yun ay biniyak na sako. Yung ibinababa ni bossing, ang tawag namin dito ay tuong. Bali, yun ang itatakip doon sa drum na stainless. Ayan, tapos yung gilid niya ay lalagyan ng towel o lalagyan ng damit para hindi sumingaw yung init. At gagatungan na ni tatay yung ating pugon. Ayan, sa pagluluto ng alak, dapat malakas yung apoy niya para mabilis na kumulo yung tuba. 1 hour later. At kapag kumulo na yung tuba, yung pawis ng tuba na nandyan sa tuong ay dadaloy dito sa kawayan, sa mahabang kawayan. At dyan lalabas ang alak na lambanog. Inaabot ng mahigit 1 oras bago tuluyang tumulo ang tuba. Depende sa lakas ng iyong gatong. At yung ating alak na lambanog, yan lang yung pinakang pawis ng tuba. Kapag ka nagluluto ng alak, kailangan ay may patubig para hindi umangi yung alak. Para hindi umangi o bumaho ang amoy ng alak. At yung tubig ay diyan po nanggagaling sa yan, diyan nakalagay sa bangka. Ayan, para magkatubig yung bangka ay tatabuan natin o tinatabuan ni tatay ng tubig na nanggagaling sa palaisdaan. Ayan, pupunuin yung bangka dahil kailangan nga ay may patubig ang ating pagluluto. At inurasan ko siya guys at 10 minutes bago tuluyang mapuno yung ating galon. At yan na po ang ating alak. Kapag lumamig na siya ay pwedeng-pwede na siyang itagay. Napaka-safe po ng aming alak na lambanog dahil purong natural, walang halong chemical. Ang timpla at hango ng aming alak na lambanog ay minana pa namin sa aming mga ninuno. 1 hour later. At yan po yung mga naluto naming alak. Bali, isinasali na ni bossing sa drum. At yung mga alak na iyan ay binebenta namin. Ayun si bossing na kanaati huya. Sisilipin natin. Siguradong nagtatagay na naman. Huli ka, balbon. Anong inyong ginagawa at kayo nagwawan pearls? Ate Mel, so may kuwan, nalitsik lang. Kanilang pulutan ay, ano ito bossing nga? Itong buraw. Titong buraw. May, Litsong kawali. Lechon kawali yan. at saka may leche plan.
Pero ko nakabili. Ano ito? Kuya Taran? Tulingan yan. Tulingang sinigang. Ang magkakainom ay mag-asawa ni Ate Huya at saka si Kuya Taran. Si Ate Huya po ay kapatid ni Bossing. At tapos ito si Makoy. Kano-ano ka ni Bossing? Bayaw. Parang kang nababaynat. Bayaw. Bayaw. Yung kapatid niya ay Asawa ni Bossing. ano? Asawa ng Bossing. Yung asawa mo ay Asawa ko ika. Asawa ko ika. ay lasing na. Sorry po. Yung asawa mo ay kapatid ni Bossy. Mantid na siya po. At iyan na nga po, pagkatapos ng maghapon nilang pagtatrabaho, ay nagtatagay na sila ng isang pilsin. Ang sabi ng mga matatandang magiinom dito sa amin ay pampatakbo daw ng dugo. Ako punta sa kanila eh. Hindi ko ano, kailan baga?